Sinibak sa pwesto ang dalawang opisyal ng PNP na sangkot umano sa pakikialam sa kaso ng mga nawawalang sabongero. Kwento pa ng isa sa mga kaanak, may mga umatras ng complainant matapos pangakuan daw ng abogado ni Atong Ang ng 40,000 pesos kada buwan. Ang kapalit, pakikipag-areglo. Nasa frontline ng balitang yan si Mobile Journal, Jazz Paredes. Dala ang 20 pisong cash, nagpasaklolo sa National Police Commission si Dayan Loyola. Siya ang partner ng isa sa mga missing sabongero na sinubukan daw suhulan ng kampo ng puganteng negosyanteng si Atong Ang. Ang kumakausap daw sa kanila ang abogado ni Ang na si Attorney Caroline Cruz. 40,000 piso raw ang pangakong ibibigay sa mga kaanak buwan-buwan. 20,000 daw ang ibibigay kada kinsenas. Unang pag-uusap po namin na gusto niya kong makausap po yung mga pulis at saka mga security guard. Nagbigay po siya sa akin ng brown envelope na may lamang 20,000. Sabi niya po pamasahe lang, wag ko na daw pong buksan. Nagulat po ako sa laki kasi 20,000 para lang po sa pamasahe. Ayon pa kay Dayan, mula sa 35 complainant, 5 na lang silang aktibo ngayon, matapos makipag-areglo ng iba kapalit ng pangakong buwan ng bayad. Bukod pa raw ito sa pangako mismo ni Ang na tig 1 milyong piso sa mga papayag. Kapalit po yon ng hindi pag-attend para humina daw po ang kaso. At kapag mahina na daw po ang kaso, lalabas na si AA at pasasalamatan sila. Doon daw po magbibigay ng malaking halaga. Sino si AA? Si Atong Ang po. Pinangalanan din ni Dayan ang mga police official na naging tulay para makausap nila ang mga pulis na nakadetain sa custodial facility. Sila ay sina Police Major Reynaldo Paniebe Jr., OIC ng PNP Custodial Center, Police Lieutenant na Dame Malang, spokesperson ng PNP Highway Patrol Group. Ayon pa kay Dayan, si Malang daw mismo ang sumundo sa kanila. Nakipagkita po kami sa Krame, sa labas ng Krame. Tapos may sumundo po sa amin doon papasok ng Krame, isang kotse na ang driver po ay pulis. Hindi po namin kilala kung sino. Nung pumasok po kami doon, may pagkahatid po sa amin sa loob ng Krame, may sumundo naman po sa amin na isang attorney at isang pulis. Yung pulis pong sumundo sa amin, ang pangalan po niya ay Dame Malang. Yung po yung nag-escort sa amin papasok ng custodial ng mga pulis. Habang si Paniebe daw ang nagpapasok sa kanila sa custodial facility. Nakausap pa nga raw ng mga complainant ang mga pulis na sangkot sa missing sabongeros. Kanina, kinumpirma ng PNP na sinibak na sa pwesto sina Malang at Paniebe habang gumugulong ang investigasyon. Sa matter of protocol, dun sa implication po niya, based na rin po sa kautusan ng ating Chief PNP at dun sa press conference ng ating Biseo kahapon, immediately pinarelieve natin. So, he will explain this during the investigation. Base po doon sa initial investigation, hindi pa po namin sa kasalukuyan masasagot kung totoo o may katotohanan na pinapasok dahil wala pa po kaming matibay na pagkukunan ng ebidensya kung nagkaroon talaga ng pagtanggap ng mga unauthorized visitors doon po sa ating mga persons under police custody. Ikinagulat naman daw ng NAPOLCOM ang inilahad ng kaanak ng missing sabongero. I'm surprised that the victims are talking to the alleged perpetrators. Dinismiss na nga namin sila. So as far as the NAPOLCOM is concerned, they are not fit to be policemen. Dinismiss na namin sila. Klarong-klaro. Tapos papupuntahin doon yung mga pamilya ng biktima. Sinisiguro naman daw ng PNP na makikipagtulungan sila sa NAPOLCOM sa investigasyon ng mga dawit na kabaro. It is safe to assume this would be grave misconduct and conduct unbecoming of a police officer, if ever. Sinisikap pa ng News 5 na kunin ang panig ng 2 sangkot na pulis na nanatili namang at large ang puganting si Ang na itinuturong mastermind sa kaso ng missing sabongeros. Nagbabalita mula sa Frontline Mobile Journal, Jazz Paredes, News 5. Mga kapatid, Mean Los Baños po, huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.